how do you gain back the trust? Kasi pag nawala ang tiwala sa pamahalaan, sa leader, sa politiko, mahirap makuha ang approval. Mahirap makuha ang tiwala kung wala kang gagawing aksyon. So hindi ko maintindihan kasi siguro ang pinaka-action nila is the cabinet reshuffle na mangyayari sa darating na linggo. Ang pagkakaalam ko, 9 na cabinet members ang marireshuffle. So kung re-reshuffle mo yan, hindi ba galing ka na rin lang sa reshuffling? After the elections, yun yung pinalabas nila. So hindi ko maintindihan yung isang cabinet secretary mini-mention doon, kababago lamang, hindi pa nga nasasubmit sa CA yung pangalan pero parang nandun na. So hindi ko rin alam kung reshuffling is the way to go or really, work hard, show results. Hindi lang optics kasi nakita natin itong administrasyon na ito from day one, puros optics. Sa bagong taon, ano bang yung pong nakikita ang mga hamon na kakaharapin? At mukhang entrada pa lang, ma'am, nag-iisang linggo pa lang tayo, marami na tayo napupuna sa pamahalaan. Oo, MJ, di ba year of the fiery horse daw eh? Parang tumatakbo mabilis pero fiery. Tayo nasa ika-siyam ng Enero. So mukhang marami nang nangyayari at mukhang tumahimik lamang para magselebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon pero mukhang masidhi ang damdamin ng taong bayan at balik ulit tayo dun sa ating mga hinaing sa nangyaring pangako sa atin. Opo, umpisahan po natin, ma'am, sa very, very basic po na trabaho ng Kongreso, magpasa po ng pambansang budget at mapirmahan po ng Presidente. Sinasabi po, ma'am, ng administrasyon na pinakamalinis daw itong 2026 General Appropriations Act. Sa inyo pong matagal ng panahon sa pag-aanalisa po sa pambansang budget, kayo po ba isang ayon doon, ma'am? Malinis daw 2026 budget? Wala pong pork barrel? Well, actually, 2 araw, I think 2 days ago, pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Siguro nung sinabi nila nung signing na malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito, sana nga malinis, no? Pero sa pagkakita namin, may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas o bumalon, at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa aking pananaw, ngayong nabasa ko na yung veto message at tinitingnan isa-isa namin ang pahina ng GAA, hindi mo mahuhusgahang malinis. Malinis dahil yun ang gusto nilang palabasin, na nag-react sila sa taong bayan, sa kagustuhang ng taong bayan na ang taxes natin ay magamit ng maayos. Malinis dahil binuksan nila ito, yung proseso, no? Pero makikita natin dun sa BICAM, merong inalis at binalik at lumaki pa. At ang medyo nakakagimbal, merong vinito ang presidente na nasa NEP niya. So, siguro matatapos namin ang pag-aaral namin ng Lunes para maintindihan talaga namin ano yung inalis, ano yung inalis kunyari pero biglang lumaki, ano talaga ang under the discretion of the president. Kasi oo, dun sa sinasabi nilang 10 line items, 7 dun ang binito niya. Pero napakahalagang tingnan natin, yung 7 na yun maliliit.
no? Yung tatlong naiwan, medyo kalakihan yon, pero ang nakakagimbal ang patuloy na pag-cancel sa foreign assisted projects. Yung ating pondo, no? Nakakagimbal rin yung utang natin dun sa dalawa ng Benito na under ng DTI ay utang natin na hindi nababayaran. Dun din sa GAA, tinitingnan namin nasaan yung provision ng automatic debt payment. Kasi yung automatic debt payment, hindi na yan pinagdedebatahan sa Senado at sa Kongreso, nilalagay yon kadalasan sa huling pahina ng GAA, no? So dun sa repaso namin, kanina na-discover namin wala yung chapter na yon. So tinitingnan namin kung ano nangyari at tinitingnan namin kung yun ay pagkakamali lang ba sa paglilimbag o talaga may mali. So hindi ko masasabing malinis sa mga nakikita namin. Opo, ma'am, nabanggit niyo po na yung vetoed items mula sa NEP, National Expenditure Program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa Labo naman nun. Kasi sabi ng staff ko, ma'am, galing ito sa budget niya, proposal. Sabi ko, sigurado kayo, tingnan nyo. Kaya ang ginawa namin ngayon, sana ang titingnan lang namin GAA. So dahil may nakita kaming ganon, sabi ko, bumalik kayo sa NEP at i-compare nyo. Kasi may nakita silang 2 items na nasa NEP at binito ng presidente. So patuloy yung aming pagko-compare at pagsasaliksik, katulad nga ng sabi ko, sa Lunes meron kaming ilalabas na report on that. Tsaka ma'am, unprogram appropriations po yung vinito. Di ba walang laman ang unprogram appropriations? Tama ka, MJ, no? Tama ka, MJ. Yung parating sinasabi, hindi, unprogram naman yan. Wala yung effect sa fiscal. Kasi sinabi nung signing, no? Fiscal space, fiscal discipline, yun yung mga buzzwords na binitawan ng leader. Again, sa kanila rin naman nanggaling na ang unprogrammed appropriations, walang pondo. At pag nagkaroon ng pondo, doon lamang gagalaw yung mga items na naandon. Ang unprogrammed appropriations, ang presidente ang nag-approve. Discretionary niya yan, no? So nakita natin noong 2025, naglikom ng pera, linagyan ng pondo ang unprogrammed at linabas. 'Di ba? Yan ngayon ang ilan sa mga flood control projects na napondohan. So tama ka dun sa sinabi mo na bakit mo ibinito yung 7 sa 10 line items under the unprogrammed appropriations? Wala namang pondo yon, 'di ba? So ibig sabihin, para lang siguro may mabito, ilagay nyo yan, ibibito ko yan. Ang konsepto, isinatabi na ang program fund ay wala pang pondo at pag nagkaroon ng excess revenue, tsaka popondohan. Ang budget natin is 6.8 trillion, ang revenue is 5.5 trillion. So talagang may kakulangan. Saan mo kukunin yon? Yun yung umuugong ngayon na uutangin, no? At napakahirap niyan kasi palaki ng palaki ang utang ng bansa. Tsaka po, di ba ma'am, ang unprogrammed appropriations, halimbawa may sobra, granting may sobra. Hindi ba hindi po yan mailalabas ma'am, di ba? Hangga't walang approval ng presidente? That's right. Kaya discretionary yan eh. Kaya yung sinasabi nila sa 2025 na foreign na flood control projects na wala akong alam. Paano ka walang alam? Discretionary. Paano lumabas yung pondo? Walang say ang speaker, ang Senate President sa paglabas ng pondo. Yung budget implementation, budget execution is entirely an executive branch function. Nako. Sa inyo pong analyzation, bagamat hindi pa po kayo tapos sa buong pag-aanalisa sa pambansang budget, kung isasalarawan po natin ma'am, in layman's term, ito pong 2026 line item vetoes, so budol veto ito ma'am, masasabi natin kasi
Di ba? Oo. Nandun na naman tayo, balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya kayo. Mahiya naman kayo. Ngayon, talagang, at sinabi pang malinis, di ba? Parang ibalik mo sa kanila, mahiya naman kayo para mo nyo sabihin na malinis. Just because you made the process transparent, and you involve certain NGOs in the process, that makes transparent. Just because you remove for flood control projects, that makes transparent. Mind you, yung pagkakaalis at paglilimita ng infrastructure fund, infrastructure project, may impact yun sa Build Better More. At ang DPWH at saka yung ilang programa ng DOTR, yan ang nagpo-provide ng multiplier effect para mag-expand ang economy kasi infra nga. So, ang nangyayari dyan, parang yung vertical infra projects, na-set aside yung hard. Yun yung sinasabi na hard pork at saka napunta sa soft pork. Kasi oo, naalis ang ayuda pero grabe ang taas ng AIX at grabe rin ang taas ng MAIP. So, yun yung mga concern. Makikita mo dun sa feature ng budget, 1.7 trillion ang DepEd at ang pagkasabi nga nila, the biggest budget for education in the history of the Philippines. Totoo naman yun. Pero pag binusisi mo yung budget ng DepEd, makikita mo dyan yung school building projects na dating DPWH ng 2025, only 22 school buildings were built. So pag binigyan ka ng 1.7 trillion, at sabihin na natin 30% of that is school building, ang ating gap 17, ang ating shortage is 170,000 school buildings. Kahit ka magtayo ng 10 school buildings a month, ang total nun 120. Meron pang balanse. Pero kaya pang magpatayo ng 120 school buildings a month ng DepEd, na ang kanilang record noong 2025 ay 22 buildings lamang para sa buong taon. So that is problematic. Yung claim nila na second highest budget ang health, uulitin ko, ang ruling ng Supreme Court, ibalik. Hindi pondohan. So yung ibalik, dapat noong 2025, tiningnan nila yung mga savings, no? O kaya yung mga binabalik ng mga district engineers na pondo, ay dapat yun ang ginamit nila para maibalik yung 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth na na-declare unconstitutional. Anong ginawa nila? Ginastos nila yung 60 billion, tapos nag-allocate na naman sila from another para ilagay sa PhilHealth at masabing, oy, ibinalik na namin. Paano ibinalik? Ang return, ang ibig sabihin niyan, from the same budget, which is 2025. Ibalik nyo. Ang ginawa nila, nag-allocate sila. So para tayong 2 beses na prinito sa sarili nating mantika. Yun yung sa konsepto ng DOH. Ngayon, yung sumunod doon is agriculture and then DSWD. So, tinitingnan pa namin bakit lumaki ang agriculture in the light of all this bumababa ang inflation pero ang price ng produkto ay hindi naman bumababa. Doon nakakagulat, no? At yung isa ay DSWD, yun nga yung mga ayuda. Opo, ma'am, binanggit na rin po minsan ni Super Ate, ano, Senator Amy Marcos, na yung budget ngayon ay hindi raw pork free. Pero giniling. Ano ba yung giniling? Ipaboy pa rin yun, ma'am. Ano, Oo, MJ. Sa tingin po ninyo, ma'am, bakit niya po nasabi yon? Giniling. Pork giniling. Giniling kasi pag kumakain tayo ng giniling, hindi natin, nalalasahan natin ang baboy, pero hindi natin nakikita.
So ang giniling, parang ganun ang ginawa dun sa budget. Hindi mo nakikita, lumiliit yung mga dating ang lalaking lump sum, pero dun meron pa ring line item. So pagliit ng budget, hindi masyadong tinututukan ng mga budget watchdogs. Maliit naman yan, hindi na yan titingnan. So, yun yung giniling, lumiit, so sasabihin, hindi, bumaba nga, hindi, nasiro nga. So, ikaw, papalakpak ka dahil dun sa supposedly reform. Pero makikita nyo at ipresent namin in a table form, saan yung inalis, saan linagay. So, makikita mo na yung NEP ng presidente ay naiba dahil sa realignment na ginawa. At yung realignment na yon ay ginawa in reaction to the public, yung kagustuhan na makakita ng big fish, and in reaction also to the results of survey firms na nagpapakita na paliit ng paliit ang tiwala ng taong bayan sa leader. Opo, ma'am, nabanggit po ninyo yung kawalan ng pondo ng foreign assisted projects. Kabilang pala dito yung Metro Manila Subway, yung North-South Commuter Railway, yung LRT1 Cavite Extension, mukhang yung MRT 8 ba yun? Tama ba yun? Oo. MRT 8, MRT 7. MJ, parang lahat ng transport, related to transport, inalis nila yung parte ng gobyerno. Pag inalis mo yung parte ng gobyerno sa isang loan na binigay sa iyo ng bilateral or multilateral agencies, bumababa ang paggalang ng investor sa atin kasi yan ay loan agreement. At sa loan agreement may side. Ito ang itutulong ng Government of the Republic of the Philippines at ito ang manggagaling para dun sa loan matuloy. Imaginein mo yung binabayaran natin ang counterpart biglang promeno simula ng 2023. So, ang daming parts ng conditions ng loan ang nagte-take effect, no? Katulad ng penalty, ng interest, 'di ba? So, that's a reflection of the mismanagement na sa kagustuhan maglipon ng pondo para sa politika, ang naaapektuhan ang bansa, ang taong bayan. Kaya ang foreign assisted projects is a reflection of ayoko niyan, gusto ko dito. Hindi pwede yun. Yun yung continuity from one administration to another because ang Pilipinas, kahit pa nung panahon ni Presidente Cory, honors obligations, honors the debt payments. So kung aalsin mo yung counterpart sa foreign assisted projects, para mong sinabi dun sa inutangan mo na pasensya na muna ha, hindi muna natin itutuloy ito. Pwede ba yun na nakabinbin yung mga malalaking kadambuhalang projects na mention mo? Sino ang may impact doon? Hindi ba ang taong bayan? Pag yung subway, yung another part of the LRT or certain bridges, those are all transportation projects. In fact, ang tawag nga dyan, flagship bakit yun ang unang kinakatay? So, ibig sabihin, ma'am, siyempre, 2026, 2027, ano na yan, political season na yan. Lalo na 2028, presidential elections. Kung walang mga pagbabagong mangyayari sa pamamahala ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung mga pangako na matatapos itong mga proyektong na ito, talagang budol hindi matatapos ito sa termino ng Pangulong Marcos Jr. Totoo yan, MJ. Pero sa tingin ko, bago tayo dumating sa 2028, sa tingin ko meron na naman silang pinaghahandaan na malaking paggugugulan ng budget. Kaya this time, talagang makikita mong nag-iipon-ipon. That is the part of the unprogrammed appropriations. Now, as far as yung ayuda is concerned,
again, nag-iipon-ipon. Yun ang preparatory to the 2028 na mamumudmud na naman sila ng mga ayuda sa taong bayan. Nako, this brings back to my next question, ma'am. -3 sa SWS, -15 sa Pulse Asia, sa Publicos -27. Di ba ma'am, pag ganitong mga survey, nakakawindang na ito kung ikaw ang sitting president. Di ba dapat pag ganito ang mga survey ratings mo, kailangan bumawi sa publiko, kailangan mo magpasikat, dapat number one mong pondohan yung mga foreign assisted projects o yung mga big ticket projects. Ito ma'am, sa 2026 budget, alaws. Ito ba'y makakaapekto pang lalo sa survey ratings ng presidente? Oo, makakaapekto yan. Correct ko lang, no, yung -27 na umiikot, yung dalawang survey is on the approval and trust of the leader. Yung ginawa nilang -27, although may nakita akong iba talagang sinasabi na, inalis namin yung undecided. Kasi yung scale namin at siyaan ay rate for the cabinet performance. So yung 51% said they disapprove of the cabinet performance is the sum total of the performance of his cabinet, not of the person. So pero I mean may mga comparison na gano'n, hindi ko naman matitigil yung interpretasyon na ganyan. Pero again, Negative, tama. minus. Again, tama ka naman doon na kailangan magkaroon ng actual na programa para sumagot dyan sa how do you gain back the trust. Kasi pag nawala ang tiwala sa pamahalaan, sa leader, sa politiko, mahirap makuha ang approval. Mahirap makuha ang tiwala kung wala kang gagawing aksyon. So hindi ko maintindihan kasi siguro ang pinaka-action nila is the cabinet reshuffle na mangyayari sa darating na linggo. Ang pagkakaalam ko, 9 na cabinet members ang marireshuffle. So kung re-reshuffle mo yan, hindi ba galing ka na rin lang sa reshuffling? After the elections, yun yung pinalabas nila. So hindi ko maintindihan yung isang cabinet secretary mini-mention doon, kababago lamang, hindi pa nga nasasubmit sa CA yung pangalan, pero parang nandun na. So hindi ko rin alam kung reshuffling is the way to go or really, work hard, show results, hindi lang optics. Kasi nakita natin itong administrasyon na ito from day one, puros optics. Hindi natin nakikita yung pagbabago na nararamdaman ng taong bayan. Noong una kasi ang issue, hindi ka namin maramdaman, hindi ka namin nakikita, hindi ka namin, the lack of concern. Tapos nakita nating nag-iikot siya dahil dyan sa flood control project, supposedly yun ang concern na katulad nga ng ang packaging na ginagawa ng palasyo, siya lamang ang leader na pinaglaban at tumatayo sa korupsyon. Yun naman double-edged kasi pag tinanong mo bakit may corruption, saan nanggaling ang corruption, sino ang corrupt? Kaya alam mo matatalino na ang Pilipino. So alam nila, kaya nga nagagalit dahil walang desisyon na lumalabas dun sa malalaking isda. Tsaka ma'am, yung nangyari kay retired Major General Romy Pocis, yung may makakatulong ma'am sa survey niya? Tingin mo ma'am? Ay, makakababa yun. Biro mo naman, no? Nagsalita lamang siya. Ito'y isang retirado. Una, ang maling-maling sinabi nila, pwede daw makasuhan si General Pocis. Paano mo kakasuhan ang isang taong nagsasalita? Yung freedom of expression, di ba? Lahat naman tayo may karapatan na magsalita.
Hindi naman niya sinabing kumuha ng barel at sugudin ang Malacanang. Ang sinabi lang niya na mag-resign. Ang resigning pala is inciting to sedition. Yun ang hindi ko maintindihan. At ang pagkakagawa ay biro mong nanggaling ang buong pamilya niya sa isang bakasyon. Abay, paglabas mo dun sa shoot ng eroplano, dun sa tube, na andun na ang mga pulis. At siya ay pinusasan, di ba? Sa harap ng pamilya, siya ay pinusasan. Pagkatapos, hindi inalaw ang kanyang mga abogadong lumapit sa kanya. Pangatlong problema, instead na dalhin mo sa korte, kasi sinasabi nila nagsiserve daw sila ng warrant, kailangang ibalik yung warrant sa korte, hindi nila dinala doon, dinala sa krame. So, itong mga irregular things, at pag tinanong, sino nag-utos sa inyo, anong pangalan mo, yung mga nag-escort, wala silang sinasabi. So, kung ginawa nilang example si Major General Pokis na retirido at respetado, imaginein mo sa ordinaryong tao, ikaw, ako, pwede nila yung gawin. At nakakalungkot dahil napakahirap mong intindihin kung tayo sa martial law na walang formal na declaration o talagang ang mga kasangga ng administrasyon na tungkol sa seguridad ay talagang sige lang, gagawin namin yan para hindi sila maipit. Kaya nga sumasaludo ako kay General Pokis kasi alam mo, nag-render yan ng serbisyo sa bayan eh. Lahat ng sundalo, whether general ka o sarhento ka, nag-render ka ng serbisyo sa bayan. So, ibalik natin yung respeto doon, no? At ang sukli nila sa pag-render ng serbisyo ay buhay nila. So, para mo tratuhin ng isang retired general na ganyan, ayan ay pambabastos na sa uniforme at sa serbisyo militar. So, at ginagawa nilang example si General Pokis. Hindi ko maintindihan kung yun ay planado at mukha naman planado. At kung naiintindihan nila ang epekto niyan sa kawal. Ito na nga ma'am, ngayong araw, sumabog yung balita na itong active colonel na si Colonel Odi Mongao, hayagan pong nagdeklara ng kanyang withdrawal of support kay President Marcos Jr. Anong masasabi niyo ma'am? Active to ma'am ha, at ngayon sinugi na sa serbisyo. Nagulat nga ako dyan eh. Sabi ko, sino yan? Sino naman yung biglang umapir? Pero sinasaluduhan ko sa tapang. Biro mo, active ka. Tapos, yung nakita kong sinishare, 34 years in service. So sabi ko, hindi ba dapat general na yan? Bakit kaya hindi naging general? At kung titingnan mo yung background ng taong yan, ang daming pinagsilbihan. Scout ranger, special action lahan na nagtuturo sa mga kawal. Nagserbisyo rin sa Mindanao. Marami, ginugel ko nga eh. Sabi ko, sino ba itong taong ito? So, nagugulat ako na malapit na siguro yung mag-retire, pero willing siya. At again, pagbabasahin mo yung sinabi niya, it's a personal withdrawal. So, ano yun? At ang tawag niya sa Pangulo ay Mister. So siguro wala na siya ng tiwala sa Pangulo. At bilang isang nagtuturo sa mga kawal natin, malaki sigurong respeto ng mga nasa taas at mga estudyante niya dito sa taong ito. Kasi hindi ka naman basta-bastang ma-assign para magturo sanay sa mga kasundaluhan. Pero yan yung ginagawa niya. So,
At sa tingin ko nagkuwan pa yan, peacekeeping force yata sa UN. So marami siyang background kaya nalulungkot ako dahil may tumitira kaagad. Hindi pa nga natin kilala kung sino si Colonel Odi. So, pero natutuwa ako, biro mo yung lakas ng loob na ikaw ay sigurado ng magre-retirado at ikaw ay makakatanggap ng pensyon, di ba? Pero gagawin mo ito as a personal sacrifice. Bihira yan kasi these days parang walang pakialam ang AFP nakikita nila may nangyayari, sinasabi hindi daw sila bulag, pipi o bingi. O bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa? Dapat kayo ang protector ng taong bayan. So hindi ko alam kung saan aabot ito, pero ako'y natutuwa na may isang Colonel Odi na tumayo at nakisama dun sa mga humihingi ng accountability at humihingi ng hustisya. Sabi po niya, ma'am, sa isang pahayag, sobra na, tama na, the Filipino people is worth fighting for, mabuhay ang Pilipinas. At kung ating babalikan po, ma'am, ang mga nakasaad po sa ating 1987 Constitution, batay po sa Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people, all government authority flows from them. Di ba po, ma'am, sinasabi ng ating konstitusyon na ang loyalty dapat, lalo na ng mga tagapagtanggol ng ating pong at yung personal support can be withdrawn. At malino naman doon sa sinabi po ni Colonel Mongao na yung loyalty yan nananatili sa Armed Forces of the Philippines. Kaya lang, in his personal capacity as a Filipino, hindi niya na kayang suportahan ang ating presidente, ma'am. At tama ka doon, MJ, ha? So kung babasahin mo yung sinabi niya, sa tingin ko napakaingat niya na stress na ang tiwala niya ay nasa saligang batas, sa Constitution at sa Armed Forces of the Philippines. Hindi naman niya sinabing wala na akong respeto sa inyo. Hindi. Kaya ako paulit-ulit kong binabasa, sabi ko malalim itong sinasabi ni Colonel. Kasi naandun ang respeto sa institusyon at sa saligang batas, pero may personal siyang desisyon. Personal niyang desisyon yun na sabihin na hindi kita sinusuportahan, Mr. Marcos. Hindi niya ginamit yung salitang president, ha? So, yung mga kung ano-anong haka-haka dyan na sinasabi, he committed an offense. What offense? Diba? What offense? Did you hear him say, I'm withdrawing my support from the president? Did you hear him say, I will not follow the Constitution? Did you hear him say, I do not have respect of I do not respect the armed forces of the Philippines? No. So balikan mo yon. Kaya sabi ko napakaingat itong taong ito, pero gusto niyang sabihin yung nararamdaman niya. Wala na bang karapatan ang mga sundalo magsabi ng personal nilang pagtingin sa mga nangyayari sa bansa? Personal niya yun. Di ba? Sinabi niya, sobra na. Ano yung sumunod? Tama na? Tama na. Oh. In what reference? This corruption. And nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, binabalik niya uli yung role ng sundalo. Ano ba ang role ng sundalo? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, MJ, ang sundalo, ang buwis niya, buhay. Yun ang sakripisyong hinihingi natin sa kanila. Mahirap ba yung sakripisyong ginawa niyang personal na withdrawal? Sa tingin ko, mahirap yun. Pero sa tingin ko, meron rin siyang iniisip. Hindi lamang yung karir niya, hindi lamang yung tinitingnan rin niya yung kinabukasan ng pamilya niya. Kasi sa sundalo, napakahalaga ng pamilya. May mangyari sila, di ba ang sabihan nga, ang sundalo, isang paa nasa hukay. So, and when you start a family, invariably part of that starting up a family
is the fact that I might not be able to raise my kids. So, basahin nyo ng maigi at namnamin nyo yung sinabi niya dahil malaking tama yun sa kasundaluhan. At malaking tama rin yun sa ordinaryong mamamayan katulad natin na parating sinasabi natin, ang protector natin ay ang Armed Forces of the Philippines. Hindi naman sinabi ang PNP. Di ba? Klarado sa saligang batas. At ang loyalty is to the institution, and that's what he said. Ang loyalty is to the Constitution, and that's what he said. Okay? There is nothing in the Constitution that says you should have loyalty to your commander-in-chief. Right? Tama. It is part of their work, but loyalty is very personal. And when someone who is training the core officers, it's very important to distinguish it probably, kaya niya dinistinguish yung personal versus official. And the part that partakes of the official is adherence to the Constitution and the Armed Forces of the Philippines. Opo. Ma'am, sa tingin po ninyo bilang strategist, ma'am, yung bang pag-question sa moral ascendancy, is that tantamount to defying authority, ma'am? Hindi, moral nga eh. Ano naman sila, kahit saan mo tingnan ng diksyonaryo. Pag moral, it is very personal. You know, well, morality is universal, but because of the corruption, it becomes now personal. Because of probably what is happening in the AFP, it now becomes personal. So he's taking a stand on a personal basis, which is his right. Alam nga naman sabihin mo sa mga kasundaluhan, wala tayong moralidad ha? Pag wala kang moralidad, ganyan ang mangyayari. Lalong magkakaroon tayo ng problema. Morality binds people, binds communities, and to a certain degree, yung morality may be different. When you look at politicians, hindi nga ganun na nangyari. So, it would appear, instead of being universal, kasi wala naman nagbibitaw, wala nagre-resign, walang bumababa, it now becomes personal. Opo, ma'am, pag may mga sagot po ang armed forces, lalo na, for example, yung nakaraan, di ba? Sabi nila, naayon sa batas yung paggawad o pag-serve ng arrest warrant kay retired General Pokis, sila sumusunod sa chain of command, etc. Na mga statement. Pero ma'am, halimbawa, I'll be asking this for the sake of conversation. Halimbawa ma'am, nakatanggap po ng pagpalagay natin blessing yung chain of command. Tingin po ba ninyo ma'am, pag nakatanggap yung taas sa chain of command, nararating kaya niya ma'am yung nasa baba ng chain of command? Halimbawa, yung mga ordinaryo, mga sundalo na nasa ngayon bundok, hinahabol yung NPA, nagbabantay po sa peace and order. Chain of command ma'am, ang palaging sinasabi. Well, it really depends on the core of generals, no? Yung leaders, yung leaders ng institution, yung leaders ng units. Totoo, minsan hindi nakakarating sa baba. Marami na tayong instances na nakita diyan from sa 44 to Marawi, yung sa 44 talagang pinabayaang, 'di ba, maipit. Kaya nga ang parati kong sinasabi, napaka-importante ng foot soldiers, napaka-importante ng taong nasa lupa, people on the ground. Sila kasi talaga yung sumasagupa sa lahat. So napaka-importante na yung moral nila ay mataas at hindi yung pag tiningnan nila, merong issue kay general ganito, merong issue dito sa head ng unit nila,
alam mo, ang soldiery, you really look upon your leaders eh. And to a certain degree, some would probably be looking for role models. Kasi yung role models, napakahalaga yan. Kasi gusto mo maging katulad nila someday. Mm. So, napakahirap kung sabihin na hindi nakakarating sa baba. Pero marami na tayong instances na nakita na yung nasa baba ang naiiwan, na humarap, 'di ba? Tsaka, And just to add, MJ, no, opo ma'am. when you're battle tested, iba ang frame of mind when you make decisions. Ang isa nan, yung tinatawag nila na armchair Ako generals, po. iba ang pananaw noon. Kasi hindi mo nakitang namatayan ka ng tao mo, hindi mo nakitang naputulan ng paa, paralyze ang tao mo, hindi mo nakita yung dugo. Ang armchair generals, nandun lang sa opisina niya, air condition, gumagawa ng mga plano, devoid of ground learning. So, saludo ako dun sa nandoon sa harap lumalaban, pinaglalaban tayo, ang bansa natin, kisa dun sa mga nasa air-conditioned room na plano lang ng plano, drawing lang ng drawing, pero hindi alam ang realidad. Lumalaban ng patas para sa bayan, ano ma'am? Pero, alam mo naman, Patas lang, di ba? bahagi ng chain of command, hindi sila makapagsalita. Pero pag may kukuha ang chain of command, hindi nakakarating sa baba, parang walang chain of command. Oo, at saka alam mo, ang pagiging sundalo kasi tumitingin ka talaga dun sa kanilang pinuno eh. Mm. Kung yung pinuno medyo hindi ka respeto, both in personal and professional, may problema tayo dun. May nagsalita lang active, ma'am. Colonel, tinanggal dahil nga doon, syempre automatic 'yon, ma'am, na sabi pa nga ni General Pocky sa kanyang post, SOP 'yon, na kapag may ganong pahayag, tsugi agad. Malamang sa malamang yung balitang 'yan nakarating na po sa lahat ng hanay ng AFP on the ground. Yeah. At kung babalikan natin ang kasaysayan natin nung na itayo ang RAM, 'di ba? Nagkaroon ng rethinking after the EDSA Revolution 1. Ano ba talaga ang role ng sundalo? Paano ba itong ating institusyon tataguyod at makikinig sa sundalo? Nagkaroon ng reawakening noon and rethinking. Unfortunately, after 36 years, we have an institution that is rotten, and we're back to square one. Opo, ma'am, final topic ko na lang po, ma'am, para po hindi kayo medyo mapagod sa aking kadaldalan dito. Ma'am, nasabi po ni Senator Amy Marcos sa isa pong panayam na national issue ang drug addiction. Sinabi niya, national issue na lalo na pag ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, quote-unquote, ang may tama. Ma'am, ano pong tingin nyo dito, ma'am, na statement ng Senadora Amy Marcos on drug addiction? Well, ako'y sumasang-ayon sa kanya na national issue yan. Kasi nakita naman natin yung war on drugs, kung ano talaga ang nais itigil, yung pagpasok ng droga at maging impluensya sa politika at maging impluensya sa mga kabataan. Supply and demand interdiction yung nangyari yung campaign na yon. Bakit? I mean, coming from si Manang, makikita naman natin yung impairment sa decision-making process. So, yun yung pinakamahalaga. Tama ba yung pagdedesisyon mo? Klarado ba ang utak mo nung ginawa mo yung desisyon na yan? Hindi ka ba under the influence? 'Di ba? Again, babalik ko sa tingin ko, dito ko rin yung sinabi, kung ang civilian ay bibili ng barel, kailangan mong i-prove na ikaw ay hindi user.
kung ikaw ay magmamaneho ng pribado o publikang sasakyan, kailangan mong mag-drug test. Kung yung ordinaryong mga mamamayan kailangan ng ganyan, pati ang security, 'di ba? Yung mga blue guards kailangan mag-drug test. Kung sila requirement, ba't hindi Pangulo? Pinakamataas na posisyon, nahalal ka ng bayan, ang bayan na mismo ang nagsasabi magpa-hair follicle test ka. It is the number one issue today. Until and unless he is able to rest that issue, when he makes decisions, people will always ask, nasa tama bang pag-iisip ang Pangulo? 'Di ba? People will have to ask that because hindi nga niya tinutugunan yung hair follicle test. Ang parating binabalik nung eleksyon, ako naman ay negative. That is a urine test. What is another test? Just to prove to your mandate that I am worthy of your votes, that I am worthy to finish my term, that I am worthy to make these decisions for and on behalf of the country. Malaking bagay yan, MJ. At ako'y natutuwa at si Manang ay binabalik na yung isyong yan kasi doon nawawala eh. Kung sana lamang makinig ang Pangulo, napakadali gawin yung test na yan. Ngayon, kung alam niya ang resulta, hindi ba dapat incumbent upon him to step down? Kasi siya lang nakakaalam niyan eh. Balik tayo dun sa sinabi ko, yung moralidad. Yung moralidad ngayon is very personal, hindi universal. Kaya yung moralidad, paiba-iba. Sasabihin, okay lang yan kasi may ginagastos yan. Okay lang yan, nahalal naman. Okay lang yan, patapusin nyo. Paano natin patatapusin ang isang leader na ganyan magdesisyon? Na ang ekonomiya natin talagang grounding to a halt. Na ang investors natin halos walang pumasok. Na ang turista ay ganyan na lamang kaliit. Na walang sense ang utang ng utang kung ang pondo o ang taxpayers' money ay napupunta lamang para sa politika. So nakakalungkot yan. So part and parcel of the answers or the answer to those problems is really to prove once and for all, I am worthy of your mandate and I will take that hair follicle test. Ma'am, sabi ng mga supporters ni PBBM, di raw tama na ganun yung mga pananalitan ni Senator Amy. Marami kanila nagda-downplay na iyan ay usaping pamilya. Pero ma'am, sa iyo po bang palagay, hindi ba talaga kapani-paniwala ang pag-amin ng isang ate sa ginagawa ng kanyang nakababatang kapatid on national TV? OMJ, that's a big issue. Hindi na yan usaping pampamilya. Kung hindi tumakbong Pangulo, si Bongbong Marcos, usaping pampamilya yan. Ngayon tumakbo siyang presidente, di ba? Yung sinasabi niya, anong public office is a public trust? Mr. President, it is. Ang isang opisina na kasing taas ng pagiging Pangulo, ay equivalent niyan tiwala ng tao. Ngayon, kung ang tiwala ay bagsak, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa'yo. So how do you prove it? Yung hair follicle test is not an insult to the leader. If you really want to prove that you seriously respect the mandate, I will take a hair follicle test. Now, I will not take a hair follicle test if I know the result. Kaya nga ang sabi ko, personal yan, alam mo. So hindi ba dapat katulad ng sinabi ni Bishop Sesco Bayan, na ako'y natutuwa sa Catholic Church dun sa misa sa translasyon. Sinabi na naman yung word na mahiya naman kayo. Bumaba na kayo. I am very happy that the Catholic Church, some
of the members of the Catholic Church are, saying the real message, the real homily. Kasi napakahalaga na ang simbahang Katoliko ay magsalita. Kaya babalik ulit tayo dun sa tanong mo, napakahalaga na masagot yan, at hanggat hindi yan nasasagot, sa tingin ko yun ang erosion ng trust niya eh. Kasi iniiwasan eh. Part of the erosion of trust is also yung pagnanakaw na nangyayari dun sa budget. Part of the erosion of trust is ang communication person niya na by default ang sinisisi yung nakaraan. Biro mo ilang taon na, 3 taon na under his watch, and we're not moving. Yung sinasabing you should be happy dahil marami na siyang nagawa. Can I ask what? In relation kaugnayan sa Pilipino kay Juan de la Cruz. Dumaan ng Pasko, nakita mo naman ang retail. Baksak tayo. Nakita mo ang mga Pilipino hinahawakan ang kaliit na pondo para lamang hindi nila alam kung anong nangyayari. The risk are becoming more and becoming pronounced. So, kung ikaw yung ordinaryong daily wage earner, matututo ka ngayong bumaluktot sa kumot. At yan ang ginagawa natin lahat. Bumabaluktot tayo sa kumot dahil hindi natin alam saan kaya tayo dadalhin itong leader natin. Dahil ramdam na ng bawat household. Yun yung nakakalungkot. Imbis na tayo nagtatrabaho para sa ating kinabukasan, natigil muna yon at tinitingnan paano ba natin aayusin para kami i-refocus. Dati, ang tinitingnan lang natin, trabaho, nakangiti tayo kahit maliit ang sweldo, di ba? Basta magkakasama ang pamilya. Ngayon, iraos lang natin, magkakasama pa rin tayo. Pero, yung mga susunod na araw, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Yun ang nakakalungkot dahil 3 taon na tayong nagsasakripisyo. At hindi dapat ang Pilipino ang magsakripisyo. Yung mga nahalal ang dapat magsakripisyo. Okay lang yan, ma'am, kasi kakapit na lang tayo sa tinatawag na Filipino resiliency. Oo, alam mo yan, minsan hindi maganda yan eh, kasi ginagawang excuse. Kasi resilient tayo. Hindi ho tayo resilient, lumaban ho tayo. Kasi kung ganyan parati ng ganyan, lahat ho ng sakuna, resilient ang Pilipino, kayang bumangon. O ano itong sakuna natin ngayon? Hindi natin maintindihan, paano ba tayo babangon dito? Diba? So, ma'am, itong nangyayari na public confession ni Senator Amy on the alleged drug use of the president, napanood pa ng karamihan, maraming Pilipino yung video ni Dean Chase. Napanood mo rin ba yun, ma'am, yung ganyang yun nga, medyo pinasahan ako, narinig ko lang yung sounds. Uy. Tapos nung sabi may video daw, sabi ko ayoko nang, 'di ba? Parang bumababa ang, kasi ako institutionalist ako eh. Mahalaga sa akin ang institusyon. The moment makita mo 'yan, para talagang bakit tayo naghalal ng ganitong tao? Opo. Pambababoy na yun sa institusyon. Opo. Ito'y mga impormasyon na laganap po ngayon sa social media. Dagdag mo pa yung naging pag-amin ni Senadora Amy Marcos. Dagdag mo pa yung issue ng korupsyon na hanggang ngayon ay walang sinasabing big fish na nakakasuhan at hanggang mukhang kay Zaldico na lang mahihinto, no? yung issue na yan. Ma'am, ito bang mga issue na to 2026, tingin po ba ninyo makakalimutan ng taong bayan, ng publiko, ng masa? Kasi ma'am, tayo mga Pilipino, sanay tayo na merong certain phase na pag dumaan yung balita, 1 week lang patay na yung issue. Pero ito ngayon, ma'am, sunod-sunod eh. Mahaba, oo. Makakalimutan ito ng taong bayan? Sa tingin ko hindi. Kasi nakita mo naman reflected. Kahit hindi siguro gumagalaw, kahit walang masyadong rallies, makikita mo yung sentimento sa online at sa surveys.
Yung surveys, iba-ibang methodology, iba-ibang panahon, hindi naman nag-uusap, walang comparison, pero yung trend, pare-pareho. Yung sa online, makikita mo consistently. Mag-post ka ng issue sa corruption, may susunod at i-share. Bakit sineshare? Yung parati kong sinasabi dun sa mga kaibigan ko dito sa administrasyon na ito. Tingnan niyo yung virality. Bakit sineshare? Tingnan niyo yung share of voice. Bakit nagsasalita? Lahat ito is a combination of registering their position on certain issues. Yun nga lang, sandali lang magtatrabaho muna kami, mamaya kami babalik dyan. That's the reality. Survival mode tayo eh. Mm. Pero, nagre-register sila ng opposition. Yun nga iba, yun yung tinatawag na rally fatigue. Ayaw na namin yan. Rally kayo na raw, wala mang nangyayari. Mm. So tinitingnan yung anong mangyayari. Kaya nyo ba yung dapat mangyari? So lahat nandun eh. Sige, sasali kami. Maaalis nyo ba? Diba? Yung mga challenges siguro sa mga advocates for accountability. No, we're not. Ako mismo, I have not even stated mag-resign ka na. Conditional yung sinabi ko, magpa-hair follicle test ka. And then I will decide whether you should resign or not dahil botante ako. Pero yung walang tao makakapigil sa akin noon kasi sentimento ko yun. At ako'y pinanghahawakan ko ang aking karapatan bilang isang mamamayan sa demokrasya at bilang isang mamamayan. Nasa Democratic Republic of the Philippines pa rin po tayo. Baka nakakalimot po sila. Ma'am, ano po ang inyong mensahe, payo sa ating mga kababayan ngayon pong bagong taong 2026? Ngayon pong bagong taon, subukan po nating magplano sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Magdasal po tayo ng maigting dahil pareho naman siguro ang ating inaasam-asam. And I guess the most important thing is do your civic duty. Alam po nyo, bilang citizen ng Pilipinas, tayo ay may right magsalita, may right bumoto, at may right rin ho tayong mag-register ng ating sentimento kung nagkakamali ang ating nahalal. Ultimately, ang mandato nasa taong bayan. So ang taong bayan ang nagluklok, ang taong bayan rin ang magsasalita kung panahon ng bumaba.